Nabuhay ang usapin sa paghahanda sa The Big One matapos ang sunod-sunod na malalakas na lindol sa Visayas at Mindanao, maging sa ilang lugar dito sa Luzon. Dito sa Metro Manila, meron ng nakatalagang mga lugar na pwedeng puntahan sakaling tumama ang malakas na pagyanig. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. North, South, East, and West. Ganyan hinati ang Metro Manila sakaling gumalaw ang West Valley Fault at lumikha ng magnitude 7.2 na lindol. Yun nga lang, ang plano na yan, mahigit isang dekada nang nakalipas mula ng buuhin. Ibang-iba na Metro Manila, pati mga ospital namin, malalaki na, dumami na, madami na equipment, so we need to revisit and plan. Ito ang Red Cross Grounds, Barangay Fortune sa Marikina, isa sa natukoy na evacuation center para sa mga taga-East Quadrant o mga taga-lungsod Marikina at Pasig. Katabi lang nito ang Marikina Risk Reduction Management Office at headquarters ng Marikina PNP. Ilang minutong lakad pa, makakarating ka na sa isa pang evacuation, ang Manila Boys Town. May malawak na open field sa gitna ng compound at wala ring malalaking ekstruktura sa paligid. Malapit din ito sa mga pangunahing kalsada. Galing sa bahay namin dito sa Marikina, 5 minuto lang ang lakay papunta rito. Pero kung taga-Pasig ka, naku, mukhang medyo malayo. Inihanda na rin ng DOH itong Amang Rodriguez Memorial Medical Center para rumisponde sakaling lumindol. We follow the legal standards that it should withstand 7.2. So all the homes can be destroyed but the injured will have a place to treat them and cure them. Malapit man o hindi sa evacuation, mas importanteng ihanda na ang iyong pangangailangan kung sakali. Kaya mainam na magkaroon ng tinatawag na go bag. Malamang meron sa bahay yan. May dilata kayo sa bahay, may tubig kayo sa bahay, meron kayong damit sa bahay. Hindi maiiwasan ang sakuna. Kaya importante talaga ngayon na lagi tayong handa. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po hatid ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin itong tinatawag na evacuation quadrants kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, balikan lang natin, paano ba natukoy at nabuo ang konsepto para doon sa 4 na quadrants? Tama ka din, Pacino. Nagsimula ito doon sa JICA study noong 2003, no? Kaya doon nga nakita yung study na napagtagpi-tagpi nila yung magiging epekto nung magiging malakas na pwedeng umabot ng 7.2 magnitude na lindol nga dahil nga dito sa West Valley Fault na tinatawag na The Big One. So ngayon, Pacino, hinati nga yung Metro Manila sa 4 na quadrants, no? Para sa pagkahanda nga yan doon sa The Big One na paparating, no? Mula sa North, West, East, and South. Itong Marikina, update na kayong Pasig, napunta tayo sa East Quadrant. At meron itong 3 actually na evacuation area. Itong Marikina, itong Red Cross dito sa Marikina, yung Manila Boys Town dito rin sa Marikina, at yung sa may LRT2 sa may Santola na area, Pakde, no? Yun yung mas malapit actually sa Pasig City. Kasi itong mga nandito sa may looban ng Marikina, medyo barangay Fortune na to, medyo malayo na to kumpara doon sa paggaling ka ng Pasig, papunta ka dito sa Marikina, tinrack namin actually kanina yung kung gaano kalayo pagnilakad, no? Nasa around 3.5 hours yung lalakarin paggaling ka ng Pasig Pakde. Ivan, swerte mo na 5 minuto lang ang lakad patungo dyan sa evacuation center mula sa inyong bahay. No? Pero ang tanong, sa tingin mo magiging komportable kaya ang mga lilikas dito? May espasyo ba sa mga matutulog, magpapa-first aid, pati na rin sa mga maliligo at madali bang makakapagpaabot ng tulong? In terms of pagpapaabot ng tulong, Pops J, no, napakalapit kasi nito sa mga main road dito sa Marikina. So, yung access ng mga rescuers, ng mga pupunta o yung biyahe dito sa mga lugar na to napakadali, no? At maluwag yung daanan. In terms of naman sa mga lugar na pagsistayan, no, Pops, kadalasan kasi itong mga sites na to dito sa Marikina na puntahan natin is open field. No, malalaking field sila na halos walang struktura na nakatayo malapit doon. Gaya na nga lang nitong nasa Manila Boys Town na nakita natin, nasilip natin kanina. Ito siyang malaking parang football field. No, kung titignan, no, na malaki at according to sa nakausap natin sa loob, ready naman daw sila mag-accompany ng mga residente na kung sakali mga lumikas yung mga tao dahil nga sa paglindol. Ivan, parehas tayo ng quadrant. Kung nandun ako halimbawa dyan sa may Brixton Street, sa may Kapitolyo, sa may Pasig, may mas malapit ba kung pwedeng puntahan?
Tama ka dyan, Paps. No? Kung dito kasi, no, papunta dito sa may Barangay Fortune, no, Paps, chinek natin kanina yan, no, medyo malayo. Gaya nga nung sabi natin kanina, around 3 hours and 30 minutes yung kung lalakarin, no, Paps, yung magiging lakad. Papunta naman, Paps, may mas malapit ito nga sa may LRT depot, dyan yan sa may bandang Santolan. Paps, mas malapit siya compared dito sa bandang Fortune kung galing kang Pasig mismo. So, yan din yung isa pa tingnan na evacuation center, no, dahil nga dito sa may East Quadrant, tatlo yung pwedeng puntahan ng mga residente nga niligan. Okay? Ivan, may designated hospitals din sa kada quadrant na ayon sa DOH, dapat last one standing kapag lumindol. Tingin mo, at least in your quadrant, kakayanin nga ba yan ng mga ospital? Actually dito sa East Quadrant, dalawa yung DOH designated na hospitals na para magkakampany nitong mga ating mga mag-i-injured, no, na mag-injured at mga masusugatan dahil nga sa paglindol. Isa nga dito yung Amang Rodriguez Hospital sa may Marikina, no. Diyan sa may city center ng Marikina, no. And according naman sa ating kay DOH sa Secretary Ted Bosa, nagkaroon na daw ng retrofitting yung kanilang mga hospital, no, para ma-make sure na sila nga yung huling tutumba kung sakali mga tamaan itong Metro Manila ng malalakas sa paglindol, no. And according sa kanya, kung nagawa ng maayos at na-retrofit ng maayos yung kanilang mga hospital, kahit 7.2 magnitude yung tumama sa Metro Manila, kakayanin daw ito dahil importante daw kasi na merong hospitals na ready mag-alaga at mag-check ng mga injuries dahil yung mga bahay daw madaling daw masira pero sa atin kailangan din nila ng space to treat yung mga pasyente na may injury nga dahil sa paglilindol. Okay? Ivan, sabi rin ni Health Secretary Ted Herbosa, matagal nang hindi na double check kung okay pa nga ang mga evacuation areas na yan, yung tinutukoy sa kada quadrant. Diyan sa mga nabisita mo, may mga nakita ka bang conscious effort para inspeksyonin man lang ang mga evacuation areas na ito? Actually, Pablo, sa likuran ko, ito yung Red Cross. No, ito yung Red Cross field dito sa Marikina. And makikita nyo, medyo nag-modern na kasi yung site na to. Makikita nito, meron ng building dito. Ito yung Marikina Disaster Risk Reduction Office. Sa likod niyan is yung headquarters ng Marikina PNP. No? So yan yung sinasabi ni Secretary Herbosa, no, na doon sa 10 years na yun, marami nang nagbago sa iba't ibang lugar ng Metro Manila. Kaya nga pinupush na nga na silipin ulit yung iba't ibang mga locations at yung mga iba't ibang evacuation center dahil for sure meron daw nagbago dyan sa mga lugar na yan. Pero kanina pa, inikot natin yung sa may Boys Town dito sa Marikina, nakita natin open pa rin naman yung field, wala namang itinayo na structure malapit doon sa field. Kaya naman free pa rin yung lugar na to at flat pa rin yung surface doon sa lugar na iya. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.